Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2371 hanggang 2400. Matapos ang isang malamig na pagngisi, si Severin ay diretsyong lumipad sa kalangitan. Ang kanyang figure ay pumailan lang sa kawalan, at agad na narating ang mabituing kalawakan. Kasunod nito sina Kali at Spencer, parehong naglalabas ng maringal na mga aura na umuungal na parang mga bundok, na naging sanhi ng pagkabasag ng nakapalibot na espasyo. Magkatabi silang nakatayo, tinitigan nila si Damian ng may galit at puot. Si Spencer, lalo na, ay nagkimkim ng matinding hinanakit, na inaalala ang pangyayari nang habulin siya ng monsteroid na si Lay. Maaaring napatay na siya kung hindi siya iniligtas ni Severin. Kaya, mauunawaan kung bakit labis niyang kinamumuhian ang mga monsteroid. Si Damian, na sumusugod pa rin sa kanila sa napakabilis na bilis, ay malamig na umungal. Ibigay mo ang kinuha mo, at baka hindi kita mapatay agad. Kung hindi, itigil mo ang kalokohan. Humanda kang harapin ang iyong kamatayan dahil ikaw ang nangahas na hamanin ako. Walang tiyag ang Samabad si Severin. Wala rin siyang kinikimkim na magandang loob sa mga monsteroid, at ang matapang na banta ni Damian ay nagmumungkahi na alam niyang may kinuha si Severin mula sa Merek. Parehong mahahalagang kayamanan ang Supreme One na Scripture at ang Starry Ancient Palace Token. Kaya, walang paraan na ibibigay ni Severin ang mga ito kay Damian. Medyo nay na si Damian sa pagkaantala. Ngumisi siya at sinabing, "Hihihi. Napakalaki naman ang kasabihang iyan para sa isang batang katulad mo. Mag-ingat ka sa mga gusto mo. Dahil sabik ka ng mamatay, ibibigay ko ang hiling mo ngayon." Biglang iniwas ni Damian ang kanyang mahabang buntot ng dragon patungo kay Severin. Ang buntot, nakahawig ng isang maliit na bundok, ay may maringal na momentum, na sumire sa lahat ng bagay sa denarianan nito at nag-iwan ng mahabang guhit ng liwanag sa mabituing kalangitan. Nang makita si Damian na umaatake, walang balak si Severin na direktang harapin siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at kinuha ang elite quality spiritual treasure, ang Flameless Pinnacle. Sa loob ng ilang segundo, biglang lumabas ang napakaraming sky soil energy mula sa kasing laki ng palad na sky soil energy na tumitimbang ng libu-libong libra, na dumurog sa nakapalibot na kawalan na may langit-ngit na tunog. Bukod pa rito, lumitaw ang malalaking paths ng lilang wildfire mula rito, na bumubuo ng isang firewall bilang pananggalang na harang sa harap ni Severin. Ang humahampas na buntot ni Damian ay malakas na tumama sa light shield na nabuo ng firewall at sky soil energy, na lumikha ng isang marahas na shockwave nang magbanggaan ang dalawa. Ang nakakatakot na shockwave ay agad na dinurog ang mga bituin ng ilang milya sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng pagkabasag ng kawalan. Hindi mabilang na manifestasyon ng lupa, tubig, hangin, apoy, at ang Nine Heavens Gale ay bumubula at umikot sa mabituing kalangitan na parang kumukulong dagat. Nag-alab sa inggit ang mga mata ni Damian nang makita niya ang kumikinang at nagliliwanag na tuktok ng bundok sa kamay ni Severin. Isa iyan sa mga elite quality spiritual treasure. Kahit na ikinalat ng pamilyang Menzi ang mga chismis tungkol sa pagkakaroon ni Severin ng isang elite quality spiritual treasure, maraming tao ang nanatiling nagdududa, dahil si Severin ay isa lamang early stage level 4 paragon. Ang pagkakaroon ng elite quality spiritual treasure ay itinuturing na isang pambihirang gawain, isang bagay na maaaring hindi makamit ng maraming level 6 paragon sa kanilang buhay. Total, ang mga espiritual na kayamanan ay mga panlabas na bagay, at kung hindi sapat ang lakas ng isang tao, hindi niya magagawang ilabas ang tunay na kapangyarihan ng kayamanan. Kaya, kadalasan, tanging ang mga kababalaghan na may kapangyarihan ng level 7 paragon, tulad ng mga mula sa mga pangunahing sekta, ang karaniwang pinapayagang magmay-ari ng mga naturang kayamanan. Isang pag-agos ng kasakiman ang bumangon sa loob ni Damian. Isa lamang level 4 paragon ang batang yan. Hindi siya karapat-dapat na magmay-ari ng isang elite quality spiritual treasure. Paano nang ahas ang isang mahinang tulad mo na makialam sa usapin naming mga monsteroid? Tuturuan kitang maging napakawalang hiya at walang alam. Sabi ni Damian nang may ngiting nakangising sabi. Agad siyang nagiba ng anyo bilang isang lalaking tao.
Mabilis na umalangaw-ngaw ang kanyang aura, na nagdulot ng nakakatakot na presyon na yumanig sa nakapalibot na kawalan ng milya-milya. Isang nakakatakot na aura, na parang kayang tumagos sa kaluluwa ng isang tao, ang sumabog mula kay Damian, na lumikha ng pakiramdam na may isang bagay na lubhang nakakatakot na lilito. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang manginig ang maraming kalapit na Paragon na nanonood. Sa sumunod na sandali, sa loob ng malawak na kalawakan ng kawalan, isang kakaibang kababalaghan ang naganap, ang ilog ng kalangitan ng Nine Heavens ay bumaliktad ang daloy nito, at ang buong kalangitan ay tinusok ng mga gininto ang ilaw, na iris sa walang hanggang tanawin. Para bang nanginginig ang kawalan mismo sa sandaling iyon. Nanatili si Damian na nakatayo sa kawalan. Ang kanyang mahabang buhok ay kumakaway kahit walang hangin, at ang kanyang malamig na mga mata ay tila may sariling mundo. Hindi mabilang na hibla ng immortal na liwanag ang nakapalibot sa kanya, na lumilikha ng isang aura na sumasalamin sa daan-daang milya, na bumabasag sa kawalan. Ang kanyang presensya ay naglalabas ng isang nakakatakot na presyon, na parang nakatingin siya sa ibaba, at ang kanyang complete stage level 6 Paragon aura ay parang isang hindi nakikitang sinaunang bundok, na nangingibabaw sa buong mabituing kalangitan. Ang aura ni Damian ay talagang kamangha-mangha, ngunit hindi dapat magpatalo si Severin. Ang aura ng kanyang level 4 Paragon ay sumulpat na parang isang nagliliyab na pagan, na naglalabas ng hindi mabilang na banal na liwanag, na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang celestial na nilalang na bumababa mula sa langit. Hindi napigilan ni Severin ang kanyang pag-atake kay Damian. Malakas niyang inihampas ang flameless pinnacle sa kanyang kamay, na naglabas ng isang nagliliwanag na liwanag. Hindi mabilang na enerhiya ng langit-lupa ang sumulpat na parang kulog na mga ilog, at mabangis na hinampas si Damian. Hahaha. Mukhang matitikman ko kung ano talaga ang lasa ng karne ng dragon ngayon. Umungol si Severin sa langit, tumatawa ng malakas habang inaatake si Damian. Ang kanyang mga kamay ay parang nagliliwanag na araw, bawat suntok at sipa ay winawasak ang malawak na kalawakan, sinira ang kalapit na kawalan. Nandilim ang mukha ni Damian nang marinig si Severin na buong tapang na ipinahayag ang kanyang balak na tikman ang karne ng dragon. Humihingi ka ng kamatayan. Matinding bulalas niya. Tinitigan niya si Severin nang may matinding hinanakit, at ang kanyang matinding hanggaring pumatay ay halos naging isang nasa salat na puwersa. Gayunpaman, mayroon ding bahid ng matinding takot na hinaluan ng kanyang matinding hanggaring pumatay. Itinaas ni Damian ang kanyang kamay at sumugod. Ang pisikal na katawan ng tunay na katawan ay mabangis na bumangga sa atake ni Severin, na sinira ang lahat ng mga balakid gamit ang napakalakas na puwersa. Ang nakakatakot na shockwave ay halos nagpabagsak kay Damian, isang level 6 Paragon, na naging dahilan upang siya ay mapa-atras ng 12-12 ng mga hakbang. Tiningnan niya ng seryoso si Severin sa unang pagkakataon. Sa sandaling kumilos si Severin, nakaramdam si Damian ng isang nakakakilabot na pakiramdam, na naunawaan na ang taong nasa harap niya ay hindi nagbibiro tungkol sa kanyang sariling kapangyarihan. Napatunayan ni Severin ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtalo kina Halbert at Jerry, parehong level 5 Paragon. Biglang nayanig ang kawalan sa paligid ni Damian. Ang mga sungay ng dragon sa kanyang noo ay naglabas ng nakasisilaw na gininto ang liwanag, at isang nakabibinging ungol ng dragon ang umalangaw-ngaw sa mabituing kalangitan. Ang magkakaugnay na sinag ng banal na liwanag ay lumabas mula sa katawan ni Damian. Ang bawat sinag ay tumatawid sa mga kosmikong galaksiya, pinuputol at nilipol ang lahat ng materya habang naglalabas ng isang maringal at nakakatakot na aura. Mamatay ka! Kasabay ng isang matinding ungol, itinaas ni Damian ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang mapaminsalang pag-atake kay Severin. Halos mapunit ng walang hanggang banal na liwanag ang kawalan. Nako, tumahimik ka, sabi ni Severin nang may pangungot siya sa harap ng marahas na pag-atake ni Damian. Ang kanyang pisikal na katawan at dugo ay kasing siksik ng usok, at ang pilak na liwanag ay mabilis na bumalot sa kanyang dalawang kamao. Hindi mabilang na kapangyarihan ng kalawakan ang sumulpat, na ginawa si Severin na pinakamaliwanag na nilalang sa mabituing kalangitan na ito. Ang bawat butas sa kanyang katawan ay naglalabas ng banal na liwanag, nakahawig ng isang sinaunang araw mula sa malayo. Ang kanyang mga kamay,
Lalo na, ay napakaliwanag na tila may hawak siyang dalawang bituin. Agad na naglaban ang dalawa ng malapitan. Ang labanang ito ay Some Iris sa kawalan, at maraming Nine Heavens Gale at mga elemento ng lupa, tubig, hangin, at apoy ang nakapalibot sa dalawa. Ang malalakas na shockwave ay nag-iwan sa mga manonood ng pagkamangha. Wow! Itong Severin na ito, ay talagang kayang harapin ang mga mas mataas ang antas kaysa sa kanya. May katawang parang dragon si Damian, pero nanatili pa ring matatag si Severin. Nakakainis. Anong klaseng halimaw nga ba si Severin? Paano siya, isang level 4 Paragon, makakalaban ng kapantay ni Damian, isang complete stage level 6 Paragon? Namangha ang lahat ng mga manunood sa hindi inaasahang lakas na ipinakita sa labanan. Walang sino man ang nag-akala na kayang ilabas ni Severin ang ganitong kalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hindi maikakailang napakalakas ng lakas ni Damian. Bilang pinagkakatiwalaang kanang kamay ng Drake, Crown Prince ng Monsteroid True Dragon Line sa Thunder Peak Region, naabot na ni Damian ang complete stage level 6 Paragon sa murang edad. Bukod pa rito, bilang isang Dragonoid, ang kanyang tunay na katawan ng dragon ay maihahambing sa isang superior quality spiritual treasure. Ang napakalaking pangangatawan ng mga Monsteroid Cultivator ay higit na nakahihigit sa kanilang mga katapat na tao, na nagpapatanyag kay Damian. Ang kanyang reputasyon ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa mga core disciples mula sa iba't ibang pangunahing sekta. Gayunpaman, sa kabila ng kahangahangang reputasyon at makapangyarihang pangangatawan ni Damian, nilabanan siya ni Severin ng pantay-pantay, na walang ipinakitang senyales ng pagkahuli. Ang nakakagulat na pangyayaring ito ay nag-iwan sa mga manunood ng pagkamangha. Sa gitnang larangan ng digmaan, si Damian, na napapaligiran ng hindi mabilang na mga banal na ilaw, ay nagpakawala ng isang malapitang suntok na sumisiklab ng may sigla, na parang usok na pumapailan lang sa langit. Ang pagbangga ay Some Iris sa nakapalibot na mabituing kalawakan, na nagpapakita ng mga bitek sa tela ng kalawakan sa ilang milya. Ang hindi mabilang na Nine Heavens Gale, na humalo sa mga elemento ng lupa, tubig, apoy, at hangin, ay marahas na sumulpat mula sa mga bitek. Ang kanilang napakalakas na momentum ay Some Iris sa nakapalibot na mabituing kalawakan tungo sa kawalan. Ang mga shockwave mula sa labanan ay naging sanhi ng pagyanig maging sa malayong Merek, na nagdulot ng pagsabog ng bulkan sa ibabaw nito at lumikha ng malalaking bangin sa lupain. Nang makita na ang depensa ng elite quality spiritual treasure ni Severin ay mahirap basagin, napangiti si Damian. Iniisip ko kung gaano katagal mo kayang tiisin yang balat ng pagong mo, kung isasaalang-alang ang kasalukuyan mong cultivation sa level 4 Paragon. Kahit na natukso si Damian sa elite quality spiritual treasure, alam niyang hindi ito kayang kontrolin ni Severin ng matagal gamit ang kanyang cultivation level. Ang dahilan kung bakit ang mga kababalaghan mula sa mga pangunahing sekta at maimpluwensyang pamilya sa Eastern Wilderness ay nakakatanggap lamang ng elite quality spiritual treasures kapag naabot na nila ang level 7 Paragon o pataas ay dahil doon. Kahit na mayroon silang elite quality spiritual treasure, magiging mahirap ilabas ang tunay nitong kapangyarihan kung mababa ang level ng cultivator. Bukod dito, maaari itong humantong sa labis na pagkonsumo ng espiritual na enerhiya ng elite quality spiritual treasure, na mabilis na nakakaubos ng espiritual na enerhiya ng cultivator, na ginagawa itong mas desbentaha kaysa sa kalamangan. Hanggat kayang ituloy ni Damian ang labanan, ang espiritual na enerhiya ni Severin ay unti-unting mauubos ng elite quality spiritual treasure. Sa puntong iyon, madaling madurage ni Damian si Severin gamit ang kanyang kakilakilabot na kapangyarihan. Hindi mabilang na mga banal na liwanag ang sumilay mula kay Damian, at napakaraming malalim na manifestasyon ng pilosopiya ang lumitaw, nakahawig ng mga apocalyptic divine lights. Sumugod sila patungo kay Severin na may tunog ng sipol. Nang mapansin ni Severin na atubiling makipaglaban si Damian ng malapitan, madaling naunawaan ni Damian ang estratehiya ng kanyang kalaban. Bilang isang Dragonoid, ang pinakamalaking lakas ni Damian ay hindi nakasalalay sa mga divine technique kundi sa kanyang pisikal na katawan. Ang mga katawan ng mga Dragonoid ay karaniwang nakahigit sa mga katawan ng mga tao sa parehong kaharian.
Maliwanag na balak ni Damian na pahabain ang labanan dahil pinili niya ang mga atakeng pangmatagalan. Gayunpaman, hindi pumayag si Severin na magpatalo kay Damian. Sa sumunod na sandali, ang flameless pinnacle na lumulutang sa itaas ng ulo ni Severin ay sumabog ng may divine light, at maraming lilang apoy ang sumulpat at nagliyab ng matindi. Ang malawak na wildfire ay gamulong na may nakapapasong alon, agad na tinakpan si Damian. Nangutya si Damian nang may paghamak sa paparating na wildfire. Sa tingin mo ba talaga ay makakasakit sa akin ang isang simpleng pag-atake na tulad niyan? Bahagya niyang ibinoka ang kanyang bibig, at dumura ng maraming tubig. Agad na pinatay ng asol na liwanag ng tubig ang papalapit na wildfire. Kasunod nito, pinatigas niya ang kanyang kakilakilabot na dugo at enerhiya, na naging parang sinag ng kamao sa bundok. Dahil sa pagtama, lumipad si Severin ng ilang dosenang yarda paatras. Matapos panasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, naging mas seryoso ang ekspresyon ni Severin. Kahit na ipinagmalaki niya kanina ang tungkol sa pagtikim ng karne ng dragon, naging ganap siyang nakatutok sa labanan. Total, si Damian ay isang kakilakilabot na complete stage level 6 Paragon. Sa madaling salita, isa siyang malakas na kalaban. Alam ni Severin na ang anumang kapabayaan niya ay maaaring magresulta sa kanyang kamatayan. Kaya, hindi niya kayang maliitin ang lakas ni Damian. Matapos patatagin ang kanyang sarili, hindi nag-aksaya ng oras si Severin sa pagtawag sa Scarlet Sky Sword mula sa kanyang sentro ng enerhiya. Ang Scarlet Sky Sword, na nagliliyab sa pulang apoy, ay naglabas ng isang makinang na gininto ang liwanag na tumagos sa kawalan, na nagliliwanag sa buong mabituing kalangitan. Isang Sky Soil Heptagold Sword Energy ang sumugod patungo kay Damian nang may hindi mapigil ang momentum. Ang enerhiya ng gintong espada ay lumikha ng isang nakabibinging alulong habang walang awang winawasak nito ang lahat ng nasa daanan nito. Pinagpag ni Damian ang kanyang mga manggas nang makita ang paparating na pag-atake. Sa sumunod na sandali, isang tore na nagniningning ng 5 kulay ang lumitaw sa kanyang kamay. Lumawak ang tore na kasing laki ng palad sa hangin, na naglalabas ng walang katapusang asol na banal na liwanag sa ibabaw nito. Ang napakaraming banal na liwanag na orihinal na umiikot sa paligid ni Damian ay mabilis na nagtagpo sa tuktok ng maliit na tore, na parang tinatawag. Ang nakapalibot na kawalan ay nag-iba, at isang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang sumilay sa hangin, bumangga ng harapan sa Sky Soil Heptagold Sword Energy. Ang matinding pagsabog ay lumikha ng isang nakakatakot na shockwave, at ang kakilakilabot na puwersa nito ay nararamdaman kahit daan-daang milya ang layo. Ang tore ni Damian at ang Scarlet Sky Sword ni Severin ay naglaban ng matindi sa mabituing kalangitan, na nasangkot sa isang laban ng buhay at kamatayan. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang patak ng gininto ang dugo ang lumabas mula sa katawan ni Damian, at sumabog ang isang malaking lugar ng lupa, tubig, hangin, at apoy na sumulpat mula sa kawalan. Nagpalitan sina Severin at Damian ng daan-daang galaw sa mabituing kalangitan. Ang kanilang mga pag-atake ay matalas, at ang kanilang momentum ay maringal. Ang kanilang labanan ay lalong tumindi, nakahawig ng nag-aabang na kapangyarihan ng apokalipsis, na lumilikha ng mga alon na dam-aloy sa mabituing kalangitan ng daan-daang milya ang layo. Ang nakakatakot na mga alon mula sa kanilang mga paghaharap ay pamunit sa kalawakan, na lumikha ng hindi maisip na mga bitek sa tela ng kawalan. Ang nakakatakot na labanang ito ay nag-iwan sa mga kalapit na kababalaghan na nanunood ng may pagkamangha. Marami sa kanila ang hindi mapigilan ang kanilang pagkabigla. Oh my God! Paano nagawa ni Severin na kalabanan si Damian ng ganito katagal? Gaano ba talaga siya kalakas? Maaari kayang kahit si Damian ay hindi siya matalo. Imposible. Si Damian ay isang level 6 Paragon. Paano siya matatalo ng isang level 4 Paragon lamang? Hindi mabilang na mga kababalaghan ang nagsimulang mag-usap sa mahinang tono habang pinagmamasdan si Severin na nakikipaglaban kay Damian nang may matinding takot ng matagal nang hindi nagpapakita ng senyales ng pagkahuli. Si Damian, habang minamanipula ang asol na tore sa itaas ng kanyang ulo gamit ang mga hand seal, ay nakaramdam din ng matinding pagkabigla at pagkamangha.
Hindi niya naramdaman na si Severin ay isang level 4 Paragon lamang dahil ang mga pag-atake nito ay lalong nagiging mabangis. Nagulat si Damian sa realisasyong ito, at ang kanyang ekspresyon ay naging napakaseryoso. Ano ba ang ginawa ng lalaking ito para maging ganito kalakas? Sa simula ay plinano ni Damian na maghintay hanggang sa maubos ang espiritual na enerhiya ni Severin. Gayunpaman, matapos ang mahabang pakikipaglaban, walang senyales ng paghina ng aura ni Severin. Sinamantala ang sandali kung kailan pansamantalang nalilibang si Damian, malamig na bulalas ni Severin. Ang lakas ng loob mong mawala sa focus habang kinakalaban ako. Ang Scarlet Sky Sword sa kanyang kamay ay napuno ng umaagos na enerhiya ng pilosopiya, na nagpakulay sa buong katawan ng espada ng matingkad na pula. Sa sumunod na sandali, isang gininto ang liwanag ng espada, na umaabot sa haba na 100 talampakan, ang mabilis na sumipol sa hangin, na nagliwanag sa kalangitan. Nagpakawala si Severin ng isa pang Sky Soil Heptagold Sword Energy, at ang kanyang Chaotic Sword Shadow ay mabilis na lumipad palabas mula sa kanyang sentro ng enerhiya. Ang liwanag ng espada ay napakatalino at kumilos ng kasing bilis ng kulog. Ang nangungunang Sky Soil Heptagold Sword Energy ay agad na tumama kay Damian, na sum-iris sa kanyang depensa. Mabilis na sumunod ang Chaotic Sword Shadow, dala ang isang nakakatakot na kapangyarihan ng pagkawasak, at ito ay tumagos sa tila hindi masisirang laman ni Damian. Ang suntok ay agad na nagbukas ng sugat sa dibdib ni Damian, na nagpapakita ng isang malalim na hiwa na may nakikitang puting buto. Ang sugat na puno ng dugo ay nagdulot ng matinding sakit, at ang matalas at nakakatakot na espada ay patuloy na nanakit sa katawan ni Damian, na nagpapahirap sa kanya na gumaling. Bagamat mataas ang cultivation ni Damian, ang Chaotic Sword Shadow ni Severin ay isa sa kanyang mga trahedya, na halos walang talo sa loob ng parehong kaharian. Ito ay partikular na idinisenyo upang hiwain ang laman, kaluluwa, haba ng buhay, at cultivation. Nang makitang hindi niya kayang gamutin ang sugat kahit ano paman, nakaramdam si Damian ng matinding pagkabigla. Naramdaman niya ang isang laganap na enerhiya ng espada na nananatili sa kanyang katawan, na parang isang nagnanaknak na sugat sa buto na hindi niya maalis. Bukod dito, nagalit siya sa katotohanan na ang kanyang kaluluwa at cultivation ay nagdusa ng malaking pinsala mula sa Chaotic Sword Shadow. Matapos lunukan ang dugong umaagos sa kanyang lalamunan, tinitigan ni Damian si Severin ng may nagyayelong mga mata at nagsalita sa isang malamig at mahigpit na tono. Mamatay ka, basura ka. Pagkatapos sabihin iyon, ang kumikinang na asol na tore sa itaas ng ulo ni Damian ay biglang nagliwanag ng isang makinang na liwanag. Kasunod nito, hindi mabilang na mga kadena na parang mga bakal na galame ang mabilis na lumabas mula rito. Ang mga cadenang ito ay puno ng nakakatakot na mga prinsipyo ng batas. Dinurog nila ang Nine Heavens Gale at ang mga elemento ng tubig, hangin, at apoy habang sumusugod sila patungo kay Severin ng may kalakasang momentum. Nang makitang hindi masyadong nabawasan ang lakas ni Damian kahit na tinamaan siya ng Chaotic Sword Shadow, hindi napigilan ni Severin na mamangha sa kanyang kalooban. Isa nga siyang level 6 Paragon Dragonoid. Hindi kayang ikumpara ni Jerry ang ganitong lakas sa pakikipaglaban. Kahit gaano siya nagulat, sa isang labanan sa Paragon Realm, bawat sandali ay may potensyal na samantalahin ng kalaban. Kaya naman, hindi nawalan ng focus si Severin. Agad na nakabawi si Severin sa kanyang kahinahunan, at bumuo ng isang Lotus Hand Seal. Isang tatlong kulay na hugis lotus na apoy ang mabilis na lumitaw sa kanyang mga kamay na may malakas na ugong. Ibinuhos ni Severin ang malawak na espiritual na enerhiya mula sa kanyang sentro ng enerhiya papunta rito, dahilan para sumugod ang Lotus Wildfire sa isang paputok na paraan, na pinupuno ang espasyo ng nakapapasong mainit na hangin. Malakas niyang inihagis ang Lotus Wildfire patungo kay Damian. Ang bilis ay napakatindi na parang bulalakaw. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Damian habang pinapanood niya ang mabilis na papalapit na apoy ng Lotus. Nararamdaman niya ang nakakatakot na aura na nakapaloob dito. Walang duda na siya ay malubhang masasaktan kung tatamaan. Hindi niya kayang magkamali. Sumiklab ang kanyang aura sa loob niya,
at isang napakalaking espiritual na enerhiya ang bumuhos sa hugis tore na espiritual na kayamanan sa itaas ng kanyang ulo. Ito ang naging dahilan upang ang malaking asol na liwanag ay bumuo ng isang harang sa harap niya. Sa sandaling tumama ang harang sa Lotus Wildfire, agad itong nagkapira-piraso. Isang napakalaking alon ng init na hinaluan ng nakakatakot na tatlong kulay na espiritual na apoy ang tumagos sa depensa ni Damian at direktang tumama sa kanya. Maging ang kaluluwa sa loob niya ay nanginig nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura sa loob ng Lotus Wildfire. Umungol siya, pinagdikit ang kanyang mga ngipin, at pilit na muling binuo ang pananggalang na panangga ng espiritual na enerhiya bago tuluyang masira ng apoy ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang pananggalang na panangga ay kasing basag ng papel, na dudurog ng tumama sa Lotus Wildfire. Sa isang iglap, naramdaman ni Damian na parang matutunaw ang kanyang balat. Agad na naglaho ang kanyang itim na roba. Maging ang laman ng kanyang tunay na katawan ng dragon, kung saan tumama ang banal na teknik ng Lotus Wildfire, ay nasunog at umuusok na uling. Naniniwala si Damian na baka namatay na siya kung hindi dahil sa kanyang malakas na puwersa ng buhay. Gayunpaman, sinunog ng Lotus Wildfire ang kanyang kaluluwa sa isang estado ng panghihina, at ang kanyang aura ay bumaba mula sa Complete Stage Level 6 Paragon patungo sa Last Stage Level 6 Paragon. Ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang katawan ay naging dahilan upang mapasigaw si Damian sa sakit. Arg! Mapahamak ka, Severin! Mapahamak ka! Agad na namula ang mga mata ni Damian. Nagpakawala siya ng isang nakakapangilabot na ungol sa kalangitan. Ang galit sa loob niya ay sumabog ng matindi, mas matindi pa kaysa dati. Tinitigan niya si Severin ng may matinding puot, nais niya itong patayin. Nagpa siya si Damian na itigil ang kanyang planong gumamit ng mga atakeng pangmatagalan. Mabilis siyang lumipad patungo kay Severin, balak makipaglaban ng malapitan. Itinaas niya ang kanyang kamao, at daan-daang mga sinag ng kamao ang sumipol sa hangin at sumugod kay Severin ng may walang kapantay na kapangyarihan. Ang isang ordinaryong level 4 Paragon ay agad na mabubure sa harap ng isang mabangis na pag-atake. Gayunpaman, nagawa ito ni Severin na makayanan gamit ang Flameless Pinnacle. Nang makitang hindi epektibo ang kanyang mga pag-atake, nakaramdam si Damian ng matinding pagkadismaya. Malinaw na mas malakas siya kaysa kay Severin, ngunit dahil sa pag-aari ng kalaban ng Elite Quality Spiritual Treasure, sa tuwing maglulunsad siya ng isang opens iba, ito ay walang kahirap-hirap na naharangan. Ang sitwasyong ito ay naglagay sa kanya sa isang kawalan, at pagkatapos ng daan-daang palitan, natagpuan ni Damian ang kanyang sarili na malubhang nasugatan. Habang tumatagal ang kanilang laban, lalo siyang nagiging hindi mapakali. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan niya ang dahilan sa likod ng pagkatalo ni Jerry Burke, ang batang Panginoon ng Burke Clan, at Halbert Joel, ang pangunahing disipulo ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land, kay Severin. Si Severin, na nakatayo sa harap niya, ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihang mahika at teknik sa pakikipaglaban, na may napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Mas malakas pa sa kanya si Severin, isang cultivator na nakakompleto ng level 6 Paragon. Dapat malaman ng isang tao, sa sandaling iyon, nakamit lang ni Severin ang level 4 Paragon, si Severin ay 2 antas na mas mababa kaysa sa kanya. Hindi niya maisip na ang isang malademonyong tao ay mananatiling hindi kilala ng sino man sa Blue Realm bago iyon. Ang mga mata ni Damian ay puno ng hanggaring pumatay. Bilang isang mapagmataas na kababalaghan na dragonoid at katulong ni Drake, napanatili niya ang isang mataas na katayuan. Dahil hindi niya mapatay si Severin pagkatapos ng mahabang labanan, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Higit sa lahat, habang tumatagal ang panahon, naramdaman niya na ang kapangyarihang lumaban ni Severin ay nanatiling pare-pareho, ngunit naramdaman niya na unti-unti siyang nahuhulog sa isang disbentahan na katayuan. Alam ni Damian na hindi na niya maaaring ipagpaliban pa ang sitwasyon. Inilaan niya ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang kamao ay kumikinang na parang liwanag, at ang pagoda sa itaas ng kanyang ulo ay naging isang sinaunang bundok, na may dalang nakakatakot na kapangyarihan. Ang kawalan sa paligid niya ay hindi nakayanan ang presyon, ang kawalan ay nabasag sa mga piraso sa isang iglap.
Matapos ang ilang sunod-sunod na pag-atake, nabigo pa rin siyang makalusot sa depensa ng Flameless Pinnacle. Nakita ni Damian na hindi siya makakakuha ng anumang kalamangan sa karagdagang pagpapaliban, kaya't pinlano niyang dumistansya. Nang makita ito ni Severin, ngumisi siya ng sandaling iyon at sinabing, "Tama. Ako naman ang lalaban ngayon." Sa sumunod na sandali, biglang sumiklab ang maliwanag na liwanag ng mga bituin mula sa kanyang katawan. Hindi mabilang na naglalakihang liwanag ng mga bituin ang nakapalibot sa katawan ni Severin, na naging isang baliktad na kalawakan. Sa ilalim ng naglalakihang liwanag ng mga bituin, itinaas ni Severin ang kanyang kamao at isinagawa ang Stellar Punch sa ere. Isang kislap ng pilak na liwanag ang sumilay sa kanyang mga kamao, isang higanteng bituin ang walang awang tumama kay Damian. Walang oras si Damian para gumanti bago tamaan ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng isang tunay na bituin. Nabasag ang kanyang mga laman loob, naduraj ang kanyang mga tadyang, at agad siyang samuka ng isang malaking subo ng dugo. Arg! Nang makita niyang nasugatan na naman si Damian, sinamantala muli ni Severin ang sitwasyon upang ipagpatuloy ang kanyang paghabol. Umabot sa pinakamataas na antas ang espada sa kanyang katawan, sumanib ito sa Scarlet Sky Sword na nasa kanyang kamay. Sumibol ang nagliliyab na liwanag mula sa espadang nasa kanyang kamay. Atake! Nagliwanag ang mga matingkad na ilaw mula sa Sword Aura, na nagliwanag sa buong Big Dipper. Nahati ang nakapalibot na espasyo at natagos ang kalawakan. Ang matalas na sword wheel na inilabas ng Sword Aura ay nararamdaman kahit sa libu-libong kilometro ang layo. Ang nagliliyab na enerhiya ng nakamamatay na espada ay yumanig sa buong Big Dipper, maraming kababalaghan ang nagulat din. Sa wakas ay nagsimulang magpanik si Damian sa sandaling iyon. Naramdaman niya ang Destruction Aura na inilabas sa Sword Aura. Parang anino ng kamatayan na bumabalot sa kanya, na nagpapanginig sa kanyang kaluluwa. Pakiramdam niya ay parang may tumubong ugat sa ilalim ng kanyang mga binti, hindi siya makagalaw kahit kalahating hakbang. Umungol si Damian ng buong lakas nang mapagtanto niya iyon. Ang kanyang level 6 Paragon power ay pinakawalan habang sinusubukan niyang harangan ang paparating na sword light. Gayunpaman, paulit-ulit siyang malubhang nasugatan, at ang kanyang lakas ay wala na sa kanyang tugatog. Hindi niya nakayanan habang hinaharap niya ang matinding Sky Soil Heptagold Sword Energy. Nilamon siya ng tuluyan ng sword light sa isang iglap. Ang epekto ng Sky Soil Heptagold Sword Energy na sinamahan ng Chaotic Sword Shadow na tumama sa kanya kanina, ay sumabog ng sabay-sabay sa sandaling iyon. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay agad na naduraj. Si Damian, na halos hindi makatiis sa atake, ay walang oras para makaramdam ng ginhawa. Nakita niya ang isang tuktok ng bundok na tila isang sinaunang sagradong bundok na diretsyong bumabagsak patungo sa kanya. Isang kahangahangang kapangyarihan na nagmumula sa tuktok ng bundok ang Sam-Iris sa katawan at kaluluwa na kanyang natipon ng buo. Hindi. Dahil sa malakas na pagsupil mula sa Flameless Pinnacle, naglabas ang katawan ni Damian ng isang galit na ayaw niyang ilabas. Diretsyo niyang dinurog ang kanyang katawan at naging parang ulap ng dugo. Ang kanyang kaluluwa ay dinurog ng enerhiya ng Flameless Pinnacle, at naging pulbos. Sa Big Dipper, isang lugar na hindi kalayuan sa Merek, tatlong sinag ng liwanag ang lumilipad patungo sa kanila sa matataas na bilis. Sa ilalim ng mga sinag ng liwanag, tumingin si Simeon sa unahan sa nakakatakot na pagyanig ng labanan mula sa 100 milya ang layo. Tiningnan niya ang marahas na enerhiya na pumutol sa nakapalibot na mabituing kalangitan at nagpasabog ng malalaking wormhole. Ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na ngiti. Nang maramdaman niya ang malakas na demonyong aura sa atmosfera lalo na pagmamayari ng presyon mula sa Complete Stage Level 6 Paragon, na nagpangiti kay Simeon. Pakiramdam niya ay nakita niya ang eksena ng pagkamatay ni Severin na pinugutan ng ulo. Lihim na sinabi ni Simeon sa kanyang sarili sa kanyang puso. Severin, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka pa matapos mong saktan ang mga monsteroid? Ilang araw na ang nakalipas, ang Crown Prince ng Dragonoid, si Drake, ay naglabas ng utos na pumatay sa 3 pangunahing planeta upang tugisin si Severin. Nagdulot ito ng kaguluhan sa mabituing kalangitan. Si Simeon at ang iba pa,
na naggalugad sa planetang Polaris noong panahong iyon, ay labis na nasasabik. Hindi nila inaasahan na si Severin ay magiging ganito katapang na maglakas loob na magnakaw mula sa mga monsteroid. Nang malaman nila kalaunan na sinubaybayan ni Damian si Severin, si Simeon at ang iba pa ay sumugod patungo sa Merrick sa lalong madaling panahon. Ang kanyang pagkamuhi kay Severin at ang katotohanan na dumanas siya ng matinding kahihiyan sa harap ni Severin ng maraming beses, ito ay naging sanhi ng pagkaapekto sa personalidad pareho ng kay Carl. Pareho nilang gustong makita kung paano mamamatay si Severin sa kanilang sariling mga mata. Sa palagay ni Simeon, imposibleng mabuhay si Severin sa oras na iyon. Si Damian ay naiiba kina Halbert at Jerry na nakilala ni Severin noon. Siya ang tunay na kababalaghan ng mga monsteroid, ang kanyang kapangyarihan bilang isang complete stage level 6 Paragon ay tiyak na hindi lamang isang tsismis. Bukod pa rito, likas sa halimaw na mahilig makipaglaban, ang kanyang katawan ay kasing lakas ng mga espiritual na kayamanan. Sa kabila ng katotohanang malakas ang kapangyarihang lumaban ni Severin, napatay niya si Jerry, ang Young Master ng Burke Clan, at si Halbert, ang pangunahing disipulo ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land sa nakaraang dalawang labanan. Sa paningin ni Simeon, ang agwat sa pagitan ng kapangyarihan nina Severin at Damian ay pambihira. Halos walang pagkakataon para kay Severin na lumampas sa kanyang antas upang pumatay ng isang tao sa mas mataas na antas. Si Carl, na hindi kalayuan, ay tuwang-tuwa. Pareho ang nararamdaman niya kay Simeon sa mga sandaling iyon, at nasa magandang mood siya. Ang aura na inilabas mula sa Merrick ng isang level 6 Paragon, ay naging dahilan upang makahinga si Carl ng malalim at makasakal. Ang maringal na aura na iyon ay parang isang hindi nakikitang bundok na pumipilit sa kanyang mga balikat, na nagpatakot kay Carl sa kanyang puso. Ang marahas na pagyanig ng labanan ay nagdulot ng napakalaking presyon na ang lahat ng mabituing kalangitan sa loob ng 100 kilometro sa loob ng Merrick ay sumabog na may malalaking bitek sa kawalan. Naniniwala si Carl na hindi kailanman mabubuhay si Severin sa ganoong labanan. Iyon ay isang pag-atake ng isang mahiwagang nilalang sa complete stage level 6 Paragon. Hindi siya maihahambing sa isang taong tulad ni Jerry. Di nagtagal, nakarating ang ilan sa kanila sa gilid ng Merrick. Sa sandaling iyon, si Simeon at ang iba pa ay puno ng mga inaasahan, umaasa silang masaksihan ang pagkamatay ni Severin. Agad na natigilan sina Simeon at ang iba pa pagdating nila sa Merrick. Sa gitna ng labanan, ang kanilang mga figure ng katawan ay magkakapatong, ang nakakatakot na mga banal na pamamaraan ng labanan ay kumalat sa kalangitan. Matapos magpumigla si Damian na harangan ang ilang round ng mga pag-atake ni Severin, wala siyang oras para lumaban. Sumunod, isang napakalakas na enerhiya ng espada ang tumagos sa kawalan, nagliwanag sa nakapalibot na mabituing kalangitan, at malakas na tumama sa katawan ni Damian. Kasunod ng malakas na pagsabog, agad na tinalo si Damian hanggang sa puntong halos hindi na niya may pagtanggol ang sarili. Sumunod, isang asol na lotus na nabuo mula sa 3 kulay na apoy, tulad ng lotus na namumulaklak mula sa Chaotic region, ang sumunog sa lahat ng nasa kawalan, na nagdulot ng matinding pinsala kay Damian. Sa wakas, ang gininto ang liwanag ng espada ay tila pumutol sa kalawakan, nagpatigil sa oras, at agad na dinurog ang katawan ni Damian, dinurog ang kanyang katawan hanggang maging ambon ng dugo. Tanging ang galit na ungol ng kawalan ng pagsang-ayon ang naiwan na umalangaw-ngaw sa mabituing kalangitan. Napaawang ang bibig ng grupo ni Simeon sa pagkalito. Lahat ng palihim na nagmamasid sa labanan sa loob ng 100 milya mula sa Merrick ay nagpakita ng kanilang pagkamangha. Ang mga nag-uusap tungkol sa nalalapit na pagkamatay ni Severin ay nawalan ng malay. Sa loob ng ilang segundo, wala nang nakaramdam ng aura ni Damian. Matapos nilang kumpirmahin ang pagkamatay ni Damian, ang mga palihim na manunood ay sumabog sa hindi makapaniwalang bulalas. Patay na si Damian. Hindi naman ako naghahalusinate, di ba? Si Damian ba ang pinatay? Paano naman mapapahamak ang isang tulad ni Damian sa labanang ito kung kanina lang ay natatalo niya ang kalaban niya? Malapit nang magkaroon ng pagbabago sa paradigm dito sa Starry Sky Battlespace. Hindi pa ito nangyari dati. Kung hindi ko lang nasaksihan ang pagpatay ng isang level 4 Paragon sa isang perfect stage level 6 Paragon,
ituturing ko sana itong isang kalapastanganan. Pinatay niya si Damian ng Dragonoid. Magiging magulo ang mga bagay-bagay. Lahat ay namangha sa kung paano nangyari ang sitwasyon. Habang kinukuskus nila ang kanilang mga mata para masigurong wala silang nakikita, agad silang napasigaw ng pagkamangha. Nakatitig sina Spencer at Callie sa ambon ng dugo, na siyang tanging natitira kay Damian. Baka sa kanilang mga mukha ang kawalan ng paniniwala, at hindi nila inaasahan na ang husay sa pakikipaglaban ni Severin ay magiging sapat na malakas para patayin ang isang level 6 Paragon na tulad ni Damian. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, agad nilang napansin ang mga bulalas ng mga nakapaligid sa kanila. Sa isang iglap, nagmadali silang lumapit sa tabi ni Severin. Tinitigan ni Callie ang tila pagod na si Severin at nagtanong ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba, Severin? Kahit napatay si Damian, marami pa ring ibang mga kababalaghan na nagkukubli sa paligid para panoorin ang labanan. Kahit ang dalawang sumunod kay Damian ay nasa malapit. Ang lakas ni Callie sa level 3 Paragon lamang ay hindi sapat para ipagtanggol sila kung aatakehin nila si Severin sa sandaling iyon. Napagpasyahan nila ni Spencer na mas makabubuting manatiling malapit kay Severin at panatilihin ang kanilang bantay. Si Severin, na nagsikap na tuluyang patayin si Damian, ay halos maubos ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang sentro ng enerhiya. Ang matagal na labanan, at ang kasunod na paglabas ng kanyang ilang mga trump card, ay nakaapekto sa isang level 4 Paragon tulad ni Severin. Nang makita sina Callie at Spencer na paparating, mabilis na kumuha si Severin ng isang tableta at inihagis ito sa kanyang bibig. Ang purong alchemical power ay nagpasigla sa kanya at nagpagan ng pagkapagod sa kanyang katawan. Ayos lang ako, sabi ni Severin matapos makabawi ng kaunting lakas. Kinumpirma nila na maayos naman si Severin, ngunit naramdaman nila ang kanyang panghihina dahil sa espiritual na pagkahapo, ngunit mas nagulat si Callie kung paano nilusob ni Severin si Damian ng ganoon kadali. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay higit pa sa karaniwan para sa isang level 4 Paragon. Sa sandaling iyon, ang dalawang practitioner na sumama kay Damian ay bumalik din sa kanilang katinoan. Nakatitig sila kay Severin ng may takot at gulat, nanginginig habang nagsasalita sa isang nakakatakot na boses. Ang gulo mo, Severin. Ang lakas ng loob mong patayin ang aming mahiwagang nilalang. Bagamat mapatla ang mukha ni Severin at hindi matatag ang kanyang aura, ang mabilis niyang pag-atake kay Damian ay nag-iwan ng malalim na epekto sa kanila. Ang tanging nagawa na lang nila ay magpalitan ng mga suntok kay Severin, sa halip na magpalitan ng suntok. Hindi ka basta-basta papayagan ng mga kauri namin pagkatapos ng ginawa mo. Sabi ng kanilang pinuno, isang monsteroid practitioner na nakaabot na sa level 4 Paragon. Tumalikod siya at umalis kasabay ng isang agos ng liwanag, tanging ang kanyang malupit na salita lamang ang iniwan sa kanila. Mabilis silang umalis, na parang inaasahan nilang habulin agad. Tumingin si Callie sa direksyon kung saan umalis ang dalawang monsteroid practitioner at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay nagtanong siya, gusto mo ba silang pigilan? Kakabawi lang ng kaunti ni Severin sa kanyang espiritual na kapangyarihan at umiling siya bilang tugon. Kalimutan mo na sila. Bumalik na tayo sa Merek. Umaasa ako na kayong dalawa ang magbabantay. Walang balak si Severin na makipag-ugnayan pa sa dalawang maliliit na banta. Bagamat matagumpay niyang napatay si Damian, naubos na niya ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya. Ang dating gininto ang karagatan sa kanyang sentro ng enerhiya ay naubos na ngayon matapos ang magkakasunod na paggamit ng Lotus Divine Attack, Stellar Punch, at Chaotic Sword Shadow. Kailangan niyang magnilay-nilay at muling lagyan ng bagong enerhiya ang kanyang espiritual na enerhiya sa lalong madaling panahon. Tumayo si Spencer at tinapik ang kanyang dibdib. Makakaasa kayo. Hanggat humihinga pa ako, ang Prinsipeng Dragonoid ang unang dadaan sa akin. Ang pagkasaksi sa tunay na lakas ni Severin ang nagbigay daan kay Spencer na magdesisyon na ihanay ang sarili kay Severin sa Starry Sky Battle Space. Para sa isang level 4 Paragon na mapatay ang isang level 6 Paragon ay isang napakalaking gawa na hindi ka panipaniwala para ilarawan sa mga salita. Sa kabilang banda,
tila ipinahihiwatig nito na malalampasan ni Severin ang isang level 9 Paragon sa pamamagitan ng pag-abot sa level 7. Bilang mga kapwa-disipulo, alam ni Spencer na sumali si Severin sa Grundy Uno Sect 1 taon at kalahati pa lamang ang nakalilipas, ngunit ang pag-unlad na ipinakita sa loob ng panahong iyon ay talagang kamangha-mangha. Kung magpapatuloy si Severin sa ganitong kalakaran, maaari pa niyang hamanin ang isang makapangyarihang Royal Paragon. Ang pag-iisip tungkol sa nasa sabik na si Spender. Tiningnan ni Severin ang dalawang individual na nasa tabi niya at medyo natuwa. Tumanggaw siya ng nakangiti. Salamat sa abala. Gamit ang natitirang espiritual na enerhiya sa kanyang sentro ng enerhiya, inilagay niya ang kanyang kamay sa lugar kung saan namatay si Damian at hinayla ang spatial ring bago pa ito mawala sa kawalan. Matatag itong lumapag sa mga kamay ni Severin. Tinulungan ni Spencer at Callie si Severin papunta sa kalapit na Polaris at nagtalaga ng ilang mga depensibong porma sayon. Ang mga nakasaksi na palihim na nagmamasid sa labanan ay ibinaling ang kanilang atensyon sa lokasyon kung saan namatay si Damian. Ang kawalan doon ay napunit, na bumubuo ng isang itim na butas kung saan pumutok ang malalakas na hangin, magulong agos, at mga elemento. Ang espasyo sa loob ng 100 milyang radius ay parang basag na salamin, dahil puno ito ng hindi mabilang na mga bitek na nabuo noong matinding labanan. Sa ibang lugar, natauhan si Simeon at umungol sa pagkabigo. Ang kanyang mukha ay namula sa sama ng loob, dahil hindi niya kailanman inakalang si Damian ay papatayin ni Severin. Nakatayo si Carl sa tabi ni Simeon na may hindi pagkagustong ekspresyon. Ang kanyang mukha ay mapatla, parang may maitim na ulap na nakabitin sa kanyang ulo. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at malungkot na nagsalita. Sa palagay ko, tanging mga banal na tagapagmana lamang ang makakagawa ng magaan na gawain kay Severin. Lalong tumindi ang galit ni Simeon nang marinig iyon. Naglakbay siya mula Polaris upang masaksihan ang pagbagsak ni Severin, ngunit ang pagpanaw lamang ni Damian ang kanyang nakita. Ang kanyang matagal ng puot kay Severin ay tila walang senyales ng paglutas. Kung hindi siya nag-alala na maaaring may itinatagong lakas si Severin, sana ay sinunggaban niya ang pagkakataon at sinamantala ang nanghihina na kalagayan ni Severin. Sa kasamaang palad, ang pagkamatay ni Damian ay nagdulot ng matinding takot sa mga nanonood, at walang sino man ang nangahas na pukawin pa ang mga bagay-bagay. Maging si Simeon ay nagpigil ng sarili na kumilos ng padalos-dalos, dahil hindi niya maaaring maliitin ang lakas ni Severin at posibleng maranasan ang parehong kapalaran ni Damian. Matapos huminga ng malalim, pinigilan ni Simeon ang nag-aalab na galit sa loob niya habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa hanggaring pumatay. Bulong niya sa sarili. Maghintay ka lang, Severin. Hahanapin ko ang mga disipulo ng Wicked Tribe. May dalawang pangunahing layunin si Simeon sa pagpasok sa Starry Sky Battle Space. Ang isa ay ang maghanap ng mga pagkakataon para sa mga kayamanan, at ang isa pa ay ang hanapin ang mga disipulo ng Wicked Tribe. Alam niyang taglay ni Severin ang mga kasanayan ng Wicked Tribe at ng Chaotic Evil Practitioner's Arm, dalawang kayamanan na ang halaga ay sapat na mataas kaya't ang sinumang tagalabas na matatagpo ang nagmamay-ari nito ay walang alinlangang tutugisin. Simula nang pumasok sa Starry Sky Battle Space, naghanap si Simeon ng impormasyon tungkol sa masasamang tribo, umaasang makakabuo ng alyansa at maalis si Severin. Pinatibay ng pagkamatay ni Damian ang kanyang pag-unawa na ang pakikitungo kay Severin ng mag-isa, o kahit kay Carl, ay magiging isang mabigat na hamon. Sinulyapan niya ang Merrick sa huling pagkakataon at tumalikod upang umalis. Kasabay nito, ang iba pang mapagmasid na mga kababalaghan ay hindi na nang ahas na magtagal pa. Bagamat hinanggad nila ang pambihirang espiritual na kayamanan na hawak ni Severin at ang mga gantimpalang ipinangako ng mga Dragonoid, ang pagkamatay ni Damian ay nagbigay sa kanila ng isang malupit na pagsubok sa katotohanan. Ang aura ni Severin ay maaaring medyo hindi matatag noon, ngunit walang sino man ang nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Habang paalis sila, mabilis na kumalat sa buong Starry Sky Battle Space ang balita ng pagpatay ni Severin kay Damian. Mas mataas ang katayuan at lakas ni Damian kumpara kina Halbert at Jerry, kaya naman ang kanyang hindi inaasahang pagkamatay ay nagdulot ng matinding dagok sa tatlong pangunahing planeta.
Kahit ang mga tagapagmana ng mga Paragon ng mga sagradong lupain ay hindi kayang labanan ang dalawang antas na mas mataas kaysa sa kanila. Malaking balakid ang mararanasan ng mga monsteroid. Nagdududa ako na hahayaan lang nila ang mga bagay-bagay ng ganoon kadali. Walang sino man ang makakahula sa mangyayari. Akala naming lahat ay mamamatay ang mayabang na si Severin, ngunit biglang nagbago ang sitwasyon at si Damian ang napatay. Nakakakilabot talaga ang husay niya sa pakikipaglaban. Sigurado akong tanging mga tagapagmana lamang ng sagradong lupain ang makakalaban si Severin. Lahat ay namangha habang pinag-uusapan ang insidente. Marami ang nagpasya na mas mabuting huwag pukawin si Severin at mapunta sa katulad ni na Jerry o Damian. Sa kabilang banda, si Drake ay nakahiga sa isang bitek sa kawalan. Malapit na niyang pinuhin ang Nine Heavens Gale nang maramdaman niya ang isang malalim na pagbabago sa kalawakan. Kasabay nito, ang pendant na jade sa kanyang baywang ay nanginig ng malakas. Nagliwanag sa tuwa si Drake nang makitang ang mensahe ay mula sa dalawang practitioner na sumunod kay Damian sa big. Tanong ni Lay at ilan pang mga kababalaghan ng monsteroid. Tungkol ba to kay Damian? Sisigat na sana siya, ngunit biglang dumilim ang kanyang ekspresyon nang sa wakas ay mabasa niya ang mensahe. Sandali siyang nataranta, dahil isiniwalat ng mensahe ang pagkabigo ng misyon at ang pagpanaw ni Damian. Baka sa kanyang mukha ang kawalan ng paniniwala habang pinoproseso niya ang balita. Patay na si Damian.